Sino po ang, pwede po bang tumaas ang kanang kamay kapag tinanong ko? Sino po ang may dala sa atin ng cellphone ngayong umaga? Yung may dala talaga tayo. Okay. Taas po ng kanang kamay. Yan. Halos majority. No, marami tayong dala. Okay. Sino ang may dala ng Bible? Okay. Sino ho ang cellphone na mayroong application ng Bible? Ayan, okay. Minsan kasi, ito yung nagiging kahinaan na ng ating mga mananampalataya. No? Talagang babalikan natin ang ating mga gadgets sa bahay pagka naiwan. Pero pagka yung cellphone, pagka yung Biblia ang naiwan, ay hayain na sa isang linggo. Sa isang linggo na lamang. No? Ngayon pong umaga ay nais nating bigyang pansin ang actually ay sa susunod na linggo, itong from Monday hanggang Saturday o hanggang Sunday ay celebration ng Bible Week. No? Ito ay part ng binibigyang diin ng National Council of Churches at na UCCP. The same time, tayo rin naman sa next Sunday ay makikiisa doon sa ecumenical prayer for peace. Kaya ngayong umaga ay minarapat ko na ang dalhin at magbigay focus tayo at diin regarding sa Biblia. No? Na napakahalaga na ating maunawaan at patuloy na mapaglimi ang kahulugan at kahalagahan ng banal na kasulatan sa buhay ng pananampalatayang ebangheliko. Ang atin pong binasa kanina, binasa ng ating kapatid, ay tungkol sa panulat ni Pablo sa aklat ni Timoteo. Isa itong liham ni Pablo para kay Timoteo. Yung ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 10 hanggang 17. Yung pong mga aklat na nakapangalan kay Timoteo ay tinatawag ng mga scholars na ito ay liham pastoral. No, yung liham pastoral ay dahil si Pablo ay mas nakatatanda sa pananampalataya, siya ay gumawa ng panulat, isang liham address para kay Timoteo. Si Timoteo ay mas batang lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, siguro ay titingnan natin ito sa diwa ng seniority, no? Na mentor ni Timoteo si Pablo. No? Mas bata sa part ng kanyang ministry. Kaya naman, ito ay naisulat noong panahon na ang credo, yung doktrina, ay umuusbong sa pananampalatayang Kristiyano o sa iglesia. Humigit kumulang sa 75 tinatawag natin o nung panahon ng 95 AD o CE o Christian era, nasulat yung bahagi ng panulat ni Pablo kay Timoteo. Mahabang panahon, matagal ng panahon, at tinataya yon na naitala noong mga 95 CE o Christian era. At maging yung panulat ni Pablo kay yung ikalawang Timoteo ay mga 100 CE nung maisulat. At sa panahong yan, nagbago ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Alam naman natin, nagbabago ang konteksto ng mga terminolohiya sa bawat panahon. No? Nung time na yan, ay ang salitang pananampalataya
sa mga naunang panahon ay tumutukoy sa pananampalataya ng isang tao. Directly, ito ay tumutukoy sa pananampalataya ng isang tao. Ito ang pinakamalapit na at pinakamalalim na ugnayan ng pagmamahal, pagtitiwala, at pagsunod kay Kristo. Sa panahon ng naisulat ang mga liham, usong-uso nun ang liham, no? Hanggang kami, nung kami high school, ay liham pa. Ano? Stationary. No? Sinusunog pa yung mga tabihan ng stationary. Pinababanguhan. Ano? Nalalagyan ng ilang-ilang. Yan. Siguro dumanas kayo niyan, ano? Para pag amoy nung nililigawan o nung kasintahan, uy, ang bango. Nung panahong yon, na isusulat ang mga liham, ang pananampalataya ay pinapahayag sa anyo ng kredo, no? O doktrina upang matanggap ang isang aral. Yan. Pag sa panitikan, ganun yun natin tinitingnan, ano? Dinaan nila sa diwa ng liham ang kanilang kredo o yung doktrina. Ang mabuting lingkod ni Kristo ay nasasangkapan ng kahusayan sa pagsasalita, sa pananampalataya sa mga naunang panahon. Ang pananampalataya ay naging katumbas ng pagtanggap ng isang kredo. At kabilang dito ang kasulatan na kinasihan ng Diyos bilang batayan ng pananampalataya at pagsaksi o paglilingkod. Tulad ng ating binasa sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Kaya nga, ano po ba ang mga liham na ito? Ano po ba ang isinasaysay ni Pablo tungkol kay Timoteo na nagpapahayag tungkol sa kredo, tungkol sa liham ng panahong iyon? Ano nga po ba ang kahalagahan sa diwa ng ating pananampalataya? Ano nga po ba ang kahalagahan ng Bible sa atin? Ang Bible po ayon sa ating teksto ay naglalaman ng kaalaman na magdadala ng kaligtasan. Yan yung sinasabi doon sa verse 5 ng ating teksto. Ayos kong ulitin sa ating lahat, ang sabi doon, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Kaya nililinaw ni Paul sa kay Timoteo na ang Biblia ay naglalaman ng kaalaman at pagkaunawa na magdadala sa kaligtasan ng buhay ng mga tumanggap kay Kristo. Meron pong nagbigay ng kahulugan sa 5 titik ng Bible. No? B-I-B-L-E. No? Ito po daw ay maraming nagsasabi, ginagamit nila sa kanilang mga lecture, sa kanilang mga pagsisermon. Yung B ay sinabi nilang basic. No? Basic information bringing life eternal. No? Basic information bringing life eternal. No? Kung saan ang kahulugan nito ay ang Biblia ay pangunahing kaalaman, no? Na magdadala para sa buhay na walang hanggan o kaligtasan. Kaya nga, para sa atin, napakahalaga po ng Biblia. Subalit ito ay sa ating panahon, dahil sa bilis ng pagbabago ng takbo ng kultura, pagbabago ng siyensya,
at sa kaabalahan ng mga trabaho ng mga tao sa pagtatrabaho, yung kahalagahan sa diwa ng pananampalataya sa pag-aaral at pagsasaliksik ng banal na kasulatan ay nagiging okay lang sana kung secondary but nawawala, no? Nawawala na doon sa bahagi ng mga Kristiyano. Kaya ito ay patuloy na ipinapaalaala ni Pablo hindi lang kay Timoteo kundi lalong higit sa ating panahon. Napakahalaga ng pag-aaral nito. Ang Biblia po ay mahalaga, ang sabi roon, sa pagtutuwid ng kamalian. Sabi ni Paul, no? Ang Biblia ay nagbibigay daan upang ituwid ang ating mga kamalian. Hindi po ito nangangahulugan na ginagamit ang Biblia upang hanapan ng mali ang mga tao. No, hindi naman ganon ang ating turing. Kundi mahalaga ito upang mapatunayan ang kamalian, upang hikayatin ang sino mang may pagkakamali at maituro sa kanya ang daan ng pagtutuwid. Hindi yung halos ay alam na natin ang lahat ng verses sa Bible and then ang turing natin sa ating sarili, tayo ang pinakabanal, tayo ang pinakamahusay at ang tingin natin sa mga tao ay sila nagkakamali at ako lang ang magaling. Hindi ganon. Kundi ang Biblia ay magbibigay daan upang yung mga kahinaan, yung mga pagkukulang at mga pagkakamali ng tao, ikaw na mayroong pagkaunawa at may pagkaalam sa Biblia, gagamitin natin ang banal na kasulatan upang hikayatin sila, upang magbago, maituro sa kanila ang daan ng pagtutuwid. Kaya ang kasulatan ay ginagamit upang iwasto ang kamalian. Ibig din sabihin po nito ay dapat nasuriin ang kawastuan ng kredo, ng pananalig o mga paniniwala at mga ethical na mga katuruan ayon sa itinuturo ng Biblia. Ang anumang kredo, ang anumang mga etiko at katuruan meron ang isang iglesia, dapat ito ay nakabase sa banal na kasulatan. Anumang paniniwala ang sumasalungat sa itinuturo ng Biblia ay hindi dapat tanggapin. Hindi rin ho dapat na ang Biblia ay ginagawa nating, ano ba yun? Uhugot tayo ng teksto, pagkatapos noon ay sasabihin natin, ito yung tama ito yung amin, no? Itong tekstong ito. Pero minsan, hindi naman nakaugnay doon sa kabuuan ng liham o chapter, no, na ipinapahayag. Minsan, binibigyan ng sariling pakahulugan at malayo sa tunay na diwa ng sinasabi noong writer, nung sumulat ng Biblia. No? Kaya dapat merong pagsusuri, merong malawak na pagsasaliksik upang higit nating matiyak kung ano ang ipinapakahulugan ng mga tala sa Biblia at hindi dapat nag-i-interpret lang tayo sa sarili nating pagkaunawa. Yan. Kaya nga, napakahalaga ng critical thinking, sinasabi, sa pag-a-analyze ng Bible. Kung saan ay hindi bahagi ng pagiging mapagkakatiwala ang Kristiyano ang nagpapahayag ng sarili lamang niyang opinyon at hindi nakabase sa tunay na kahulugan at layunin ng pagkatala sa Biblia. Kaya nga, kailangan pa rin suriin kung sang-ayon ang mga ito sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ng nasa saad sa kasulatan. Kaya nga't ang sabi, other books inform, but the Bible transform. Nagbibigay ito ng pagtutuwid, nagbibigay ito ng pagbabago
sa buhay ng mga mananampalataya. At pakakasuriin din natin, o unawain din natin sa ating mga pag-aaral, kaya merong ebangheliko, kaya sumulpot ang Protestantism ay dahil sa banal na kasulatan. Sapagkat sa kasaysayan, yung mga kaparian, tulad ni Martin Luther na vicar ng Papa, siya yung may susi, di ba, ng Bible, kasi ang Bible noon ay limited. Isa lamang ang Bible na malaki at nakasusi yon. Tanging yung lamang sekretary ng Papa, si Martin Luther, siya yung vicar, at the same time yung Papa, ang nakapagbabasa ng Biblia. Maraming mga kredo, maraming doktrinang ipinalabas ang simbahan na malayo sa nilalaman ng banal na kasulatan. Sa pagsusuri ni Martin Luther, sa pagsasaliksik, sa pagbabasa niya, nakita niya na ang simbahan ay lumilihi sa tunay na turo ni Jesus at ng mga apostol. Kaya siya, kasama pa ang maraming mga pare, almost 60 na mga kaparian na nag-aral at nagsaliksik, ay nagpahayag na nagnanais ng pagbabago sa simbahan. Pero hindi yun yung nangyari. Manapa sila ay tinanggal sa listahan ng mga kaparian at sila ay ipinapahuli at ipinapapatay ng simbahan sapagkat ganun ka-powerful ang church noong time na yon. Mabuti na lang at si Martin Luther ay kinupkop ng prinsipe ng Germany at doon ay nakapagsulat siya ng napakaraming mga aklat na nagpapahayag ng dapat ay pagbabago at pagtutuwid sa simbahan. Diba? 95 thesis yung kanyang pinasimulaan na pagpansin at pagpuna sa mali na gawain ng simbahan at hindi naaayon sa nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya kung ating makakalimiin ang kasaysayan ng ating pananampalataya, tayo po ang ating pananampalataya ay nakabase sa banal na kasulatan. Kaya makikita nyo ang ebangheliko, ang center ng ating altar ay naroroon ang Bible. Kasi, at bukas ang Biblia, kasi naririyan ang nilalaman ng katotohanan tungkol kay Kristo at sa bahagi ng ating pananampalataya. Kaya nga, sa diwa rin ng pag-aaral natin, sinasabi rin na ang pag-aaral ng kasulatan, ang tao ay sinasanay sa pagiging matuwid, hinuhubog sa paggawa ng mabuti. Subalit ang layunin po ng pag-aaral ng kasulatan ay hindi lamang para sa kaluluwa ng tao, at hindi pinag-aaralan dito bilang mga mananampalataya ang kasulatan upang magamit tayo o gamitin tayo ng Panginoon sa pagliligtas ng buhay ng iba. Hindi rin tayo makapag-share about sa salvation kung tayo mismo ay kulang sa kabatiran sa banal na kasulatan. Matatakot ka eh. Bigla kang tanungin, no? Ano bang alam mo diyan sa Biblia ang dala mo? 'Di ba? Kung mayroong mga anggulo, alam mo naman maraming Batanggenyo lalong higit, mga pilosopong Tasyo, ano? Bigla kang ika-counter sa iyong mga sinasabi. Paano natin sasagutin ang mga bagay na yon kung kulang tayo sa pagkaunawa ng banal na kasulatan? Kaya napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay nag-aaral, nagsasaliksik, sapagkat ito ang basihan ng ating pagbibigay, pagkilos upang dalhin natin ang salita ng Panginoon sa iba. Huwag na tayo lumayo sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapitbahay, mga kamag-anak natin. Napakahalaga yon na tayo ay puno ng kaalaman sa diwang ito. Kaya nga, gayon din, kung ating titingnan, sabi po ng ating Panginoong Jesus, bibigyan ko kayo ng patnubay sa diwa, no?
o sa diwang ito, ang gusto kong sabihin ay sa pag-aaral po ng Biblia, tunay po kung hindi natin hihilingin sa Panginoon na kilusin tayo ng banal na Espiritu, hindi natin higit na maintindihan ang banal na kasulatan. Kaya napakahalaga po, bago tayo magbasa ng Biblia, manalangin muna tayo. Yung prayer ay napakahalaga at hilingin natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa atin upang tayo ay gabayan at naunawaan natin ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Kung babasahin po natin ang Biblia, mapapansin natin na kadalasan ang mga kataga ay napakapayak. Walang buhay. Walang sinasabi sa atin pagka tiningnan lang natin at binasa. No? Kaya nga, dapat ay hinihingi natin sa Panginoon ang diwa ng banal na Espiritu na magpapaunawa sa atin. At the same time, hindi yung binasa mo lang, tapos na. Para ka nagbasa ng kung pampatulog. No? Inuulit-ulit. Dapat inuulit natin sapagkat sa bawat bahagi ng ating pagbasa, merong itinuturo ang banal na Espiritu. May tinuturo ang Diyos sa atin. Batay dito sa mga verses nating binabasa. Kaya napakahalaga po nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga, sa ganitong diwa, kung ating madarama na ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin, nagkakaroon po ng buhay, no? Ang mga talata na ating binabasa. Nagsasalita ng tuwiran sa ating kalalagayan at nagbibigay kahulugan sa tunay na layunin ng ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga binabasa. Ang ganito pong mga pangyayari ay hindi isang simpleng pagbabago ng pananaw o kaya ang pagiging bukas at mapangyakap sa katotohanan. Kundi ang anuman pong pagbabago na nakikita sa ating buhay ay utang natin sa banal na Espiritu. Sapagkat ang buhay o ang buhay na Diyos ay muling nagpapahayag ng kanyang kalooban sa magitan ng kasulatan tulad ng naganap noong unang panahon. Ang mga salita na nakalimbag sa bawat pahina ay walang halaga hanggat ang mga ito ay hindi binibigyan ng buhay ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo'y palaging pinapaalalahanan to give space for the Holy Spirit para sa ating buhay. Siyang kumilos sa atin upang higit nating maintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin at ipagawa para sa atin. Kaya gayon din, mahalaga na basahin natin ang Biblia bilang bahagi o kasama sa drama o nangyayari na nasa saad sa bawat pahina nito. Ibig sabihin nito, pakinggan, unawain natin bilang mga tao, bilang mga Pilipino, ang kanyang mga salita. Halimbawa, ang salita ng Diyos sa mga taga-Bethel na ipinahayag ni Propeta Amos sa paraang pinatutungkulan nila ang kalalagayan ng kanilang lipunan at pamahalaan. Sa paraang pinatutungkulan din tayo ng Biblia bilang mga Pilipino sa ating kasalukuyang kalalagayan. Ang ibig sabihin, ang mga pagkain nyo pong nilimi yung panulat ni Propeta Amos, napaka active, no? Sa panahon niya, activism yun eh. No? Gusto niya ng pagbabago at yun ay pinasasabi ng Panginoon. Pag atin pong tinignan ito, yung mga pagtuligsa laban sa pamahalaan na tiwali dahil sa pangungurakot noong time na yon, ay kung titingnan din natin sa iba pang mga aklat like Propeta Jeremias, sa Pahayag o sa Revelation, makikita natin yung mga pagtutuwid
sa buhay ng bansa, ng lipunan, ay dapat din nating maingat na tingnan ito sa ating kalalagayan bilang isang bayan. Maingat na harapin ng ating bayan ang gayong mga kalalagayan. Sapagkat ito rin ang nangangahulugan ng pagpapahayag ng pangako ng Diyos sa atin ngayon sa gitna ng ating kahirapan, ng pamimighati at maging ng ating kagalakan bilang mga Pilipino. Kung kaya't ang Biblia mismo po ay hinihikayat tayong makibahagi. Patuloy na makiisa sa diwa ng paglilingkod tulad ni Kristo. Habang patuloy nating binabasa ang Biblia at inuunawa natin ang kalalagayan ng ating lipunan, ng ating pamayanan, ng sangkatauhan na ating kinabibilangan, higit tayong namumulat sa tunay na katangian ng Diyos. Sapagkat ang hangarin ng Diyos ay isang mapayapa, makatarungang lipunan, puno ng pag-asa at kagandahan ng buhay. Bilang bahagi ng ating celebration o pagbibigay diin sa kahalagahan ng banal na kasulatan, patuloy na nagbibigay ito ng mensahe sa bawat isa sa atin. O ang laman ng Biblia ay mayroong panawagan para sa atin. Higit sa lahat, ang panawagan nito ay ang pagsisisi. Pagsisisi na kailangang tumalikod tayo sa kasamaan at magbago tayo ng buhay. Ang pagsisisi po, tunay na kung ating titingnan sa literal at aktwal na kalalagayan ay napakahirap tanggapin at mangyari sa buhay ng tao. Ngunit ito ang hinihingi sa atin, ang kagiyat na pagsisisi ay lalong nagiging mahirap gawin hanggat nagmamatigas ang ulo at umiiwas tayo sa gandiwa. Kaya nga, ang bahagi po ng liham ni Apostol Pablo para kay Timoteo ay isang masaklaw na pagpansin at pagtawag ng atensyon sa buhay ng mga Kristiyano noon at sa buhay din ng mga mananampalataya sa ating panahon. Ito ang tunay na dahilan kung bakit marami ang tinatalikdan ang Biblia. Hindi dahil sa wala na ito sa panahon, kundi ang Biblia ay akmang-akma sa lahat ng panahon, sapagkat inilalarawan ito kung sino tayo, kung nasa saan na tayo, at gaano na tayo napalayo sa Diyos, upang higit na ipaunawa sa atin ang pagbabago at paglapit sa dakilang Panginoon. Kaya nga po, mahal kong mga kapatid at mga magulang, ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa patuloy na pagbabalik loob sa Diyos, sa pagtitiwala sa Panginoon, at sa patuloy na paglilingkod. Nawa, gamitin natin ang Biblia at magsilbing inspirasyon at magbigay kahalagahan ito sa buhay ng mga mananampalataya. Ini-encourage tayo na patuloy nating saliksikin ang banal na kasulatan para sa ating mga buhay upang higit na tayo'y magkaroon ng pag-asa at katagumpayan sa araw-araw nating buhay. Pagpalain tayo ng dakilang Diyos sa umagang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.